Hindi ko alam. Actually, hindi pa kami nakausap ni General Rayo, but ang punto ko na ipinapaabot sa inyo at sa mga kababayan natin is hinamon nyo kami. Tapos, tinanggap namin yung hamon. Nag-provide sila General Rayo ng nag-identify sila ng mga presinto. Tapos umatras ang COMELEC. What does it mean, mga kababayan? Kaya na mas madiin kung sinasabing na mga impostor lang itong dalawang itong nasa Malacanang. Kaya magsilayas na kayo dyan sa Malacanang. Whether you like it or not, sooner or later, aabot din yan sa hilahin ng taong bayan yung paa nila. Hilahin ng taong bayan yung kanilang mga paa. So, because in the first place, Ate Claire, mga kababayan, wala naman talaga silang mandato. Wala silang mandato to go by the word na ginamit mga Ate Claire, dinistrongkar nila. Meaning to say, they destroyed their own mandate. Yes. They mangled their own mandate. Oh. That's true. So, Attorney Glenn, kanina may nakarating sa akin message. Actually, tinext kita. Kaya lang busy ka. So, nakarating sa atin, hindi pa naman na-confirm ito, pero pag-usapan natin para at least ma-preempt na. Ayon sa ating informante, allegedly, na si Michael Ma ay nakitaan ng paper trail or ebidensya na nakapagbigay daw siya ng 1 billion pesos dito kay George Garcia sa COMELEC and as a bribe dito sa pag-distrongkar na naman ng 2025 election, allegedly. So kaya nga tinatanong kita, nakarating na ba sa iyo ang information na ito? Ito daw ay suhol ni Michael Ma sa COMELEC and it's almost 1 billion in tranches. Ano ang thought mo dito? Ate Claire, matanong muna kita, sinabi na ba ng informant mo na kasama dito si Miro o hindi? Kasama si Miro. So kumbaga, ganito. Nagbayad si Michael Ma, ayan na naman. Nagbayad si Michael Ma sa mga kay George Garcia. Kay George Garcia. Di umano. Di umano. Para ipanalo si Miro. Ganun ba? Si Miro, oo. Para ipanalo si Miro. Okay. Ito yung comment ko about that. So, mga kababayan, linawin natin ha, allegedly. Allegedly kasi actually yung ating informante, sabi ko baka pwede ka makakuha nung yung deposit ng pera kay George Garcia. Yung paper trail. Sabi niya, sige, tignan daw niya kung ano magagawa niya. Gusto ko na siyang pag-usapan para at least mabulabog na rin sila. So what is your thought about this? Kung totoo, let's say for example, nagbayad. Kung totoo man, what your opinion? Ate Claire, alam mo naman, pag galing sa'yo, bulabog lahat ng magnanakaw, bulabog mga konspirador, bulabog sila lahat pag galing sa'yo. Anyway, allegedly, si Michael Ma, nagbigay ng pera in tranches almost amounting to 1 billion pesos kay George Garcia para ipasok si Miro as election provider. Yeah, and here's another information. Allegedly, ito daw ay nagreklamo yung ibang mga bidders. So, ibang mga bidders, kasama si Smartmatic dito. So, nag-file daw ng reklamo sa Supreme Court. Okay? Itong other bidders, nag-file ng reklamo sa Supreme Court at pinresent yung mga dokumento, mga ebidensya, yung paper trail na yon sa deposit, pero ni-reject ng Supreme Court yung reklamo. O yung pagpa-file nila ng case laban kay George Garcia at kay Miro. So I'm thinking kung other bidders, Smartmatic ba ang nagreklamo? So your thought about this? Yeah. Okay, ganito. Unang-una na kababayan, Ate Claire, sa mga Tops Forum at mga maisog rallies, palagi kong sinasabi yan na itong Miro is a new bidder at hindi ako naniniwala. Both publicly and privately sinasabi ko yan. Hindi ako naniniwala na makakapasok ang Miro kung walang basbas ni National Problem. Okay? Hindi maaaring magtalaga ng panibagong election provider, lalong-lalo na sa 2025 elections, 2028, kalkulado na yan ni National Problem ni Lisa Marcos. So hindi pwedeng manalo si Miro kung walang basbas ni Lisa Marcos.
So, kung si Michael Ma ang nagpadala ng pera, in that regard, tama yung hinala ko. O, di ba? Tama yung hinala ko. Because Michael Ma and itong si Lisa Marcos, magkadikit, di ba? Imagine, in-appoint pa nga niya siyang special envoy to China. Okay. So, he is in the confidence and trust of Lisa Marcos. So, maaaring dumaan yung bas-bas ni Lisa Marcos kay Michael Ma. That is very plausible. Posible yan. And 1 billion, sa dinami-dami ng pera nilang nakukulimbat araw-araw, that is usage. That is usage. Konti lang yan. And when you talk of 1 billion, hindi ko pwedeng isang commissioner lang o ang chairman lang ang babayaran. Pati yung 6 na commissioner, most likely. So, kumbaga yung 1 billion, and that is pamasahe. Wala namang libre eh. Wala namang libre sa mga magnanakaw. Palagi sinasabi, walang libre. So, although may bus hindi sa Marcos, may pamasahe pa rin. Dadaan doon kay Michael Ma, that is very possible. Because si Michael Ma at si Lisa Marcos are business partners. And in fact, he is in the confidence and trust of Lisa Marcos. And then, yung 1 billion, barya lang yan sa kanila. And kung yung 1 billion din babayad, hindi lang naman isang tao babayaran mo. Kasi posible magreklamo din. These are possibilities. No? Magreklamo rin. If it is allegedly for George Garcia, I'm not saying that he actually received it. It is allegedly for George Garcia. Hindi lang para sa kanya yan, I'm sure. Kasi magrereklamo yung iba. May magrereklamo talaga. So, to keep everybody happy, share. Diba? Yeah. Now, mga kababayan, this is the more important part. Alam ko, si Smartmatic is not willing to give up the 2025 elections. Malaki kasi ang kinita nila sa mga nagdaang dayaan. That's the proof, mga kababayan. Iyan talaga ang malaking patunay ko sa inyo sa mga sinasabi ko na dati pa, na itong Smartmatic, binibenta nga yung eleksyon natin sa mga politiko. Siyempre, sino ba ang bibili? Di si drug lord, si crime lord, si wedding lord, at lahat lang ng lord na wala sa langit. Paulit-ulit ko sinasabi. Ang lahat ng bibili ng eleksyon, pwede magtalaga ng politiko, gagastusan ng drug lord, wedding lord, crime lord, or any lord that is not in heaven. So, alam natin yung mga kababayan, lahat ng lord na wala sa langit ay galing sa impyerno. At magiging impyerno ang buhay natin. Ito yung mga mangungulo sa atin. At ito yung magpapatakbo ng pamahalaan natin. Kung hindi man magnanakaw, mandarambong banga. Yan lang yun. So, eto ngayon, bakit ayaw bitiwan ni Smartmatic? Na-disqualify na, di ba? Na-disqualify. Court of the affidavit of Glenchong. Kaya natakot sila. So, dinisqualify nila. Tapos ngayon, na-disqualify na ayaw pa rin bitiwan ang 2025 elections. Anong patunay ko? Sumulat ang COMELEC sa Smartmatic. A few months back, sumulat ang COMELEC sa Smartmatic. Sabi nila, gamitin nyo na lang yung mga makina namin. Kasi ang makina ng Smartmatic ang 2019 at 2022 elections. Actually, 2016 pa yan na makina. 2016, 2019, 2022. Yan yung mga makina ni Smartmatic. Mahigit 100,000 yan. Tapos ang sabi ng Smartmatic, sumulat ang Smartmatic kay COMELEC na gamitin nyo na lang yung aming makina. Wala pa kayong gagastusin kay Miro. Yun yung ayaw ng Smartmatic gamitin ang Miro. Kasi alam nila, kapag successful si Miro sa eleksyon at hindi mandaya, goodbye for good si Smartmatic. That's one consideration. Nasa isip yan ni Smartmatic, what kung hindi lalaro si Miro sa 2025? Para patunayan talaga ni Miro na honest kami. Patay si Smartmatic. Hindi na makakabalik si Smartmatic forever. And then, dalawa, ang nasa isip nila, hindi pwedeng si Miro ang magpapatakbo sa 2025 elections. Dahil bilyong piso ang mawawala kay Smartmatic sa pagbibenta ng dayaan. So kaya sumulat kay COMELEC, gamitin nyo na lang para hindi na kayo gagastos. At kinatigan ito ni Rufus Rodriguez. Kinatigan ito ni Rufus Rodriguez na, nga pala, bakit pa kayo nagbidding ng 18.3 billion? Pwede naman pala yung mga makina ni Smartmatic. Ayan. Tapos lately, nag-file si Edgar Erice, dating congressman, sa Caloocan yata ito, na si Edgar Erice,
nag-file siya ng petisyon sa Korte Suprema. And then, ito na, pumasok na yung information ng, informant mo, Ate Claire, na sinabi niya, nag-file sila ng kaso sa Supreme Court, nilatag nila, pero binasura ng Korte Suprema. Kahit daw may ebidensya. Allegedly. Kahit may ebidensya. Ito mga si Edgar Irici nag-file ng petisyon sa Korte Suprema para inulify yung kontrata ng Comelec at Miro. Alam ko si Edgar Irici ang ginagamit ng Smartmatic. So, multi-pronged ang attack ni Smartmatic. Sumulat sa Comelec, binakapan ni Rufus Rodriguez, nag-file ng action sa Supreme Court gamit si Edgar Irici. So, in that regard, yung informant mo, mukhang tama. Mukhang tama yung sinabi niya na may petition sa Supreme Court, nilatag nilang yung ebidensya, pero binasura. So, in other words, mga kababayan, I am led to believe na ang sinabi ni Ate Claire ng mga supplier na nagre-reklamo ay walang iba kundi si Smartmatic. Smartmatic, right? Si Smartmatic. Mapaho yan ni Smartmatic. Oo. Kasi si Smartmatic ang may nakabinbin na petition doon through Edgar Irici sa Supreme Court. So kung yung information na yan, nag-swak doon sa existing circumstance na yun, na may nag-file, si Edgar Irici nag-file ng petition. Ang petition ay kontra Comelec at Miro, which is exactly ang kinukontra ng information na yan. Miro and Comelec, Supreme Court. So, ang duda ko, this is part of the efforts of Smartmatic to remove Miro altogether. And then, in the process, of course, sisiraan nila si George Garcia. Sisiraan nila si Miro. Sisiraan nila si George Garcia, si Miro, para pag hindi natuloy yung kontrata, sasabihin naman ni Smartmatic, Ate Claire, mga kababayan, nandyan yung makina namin sa 2016, 2019, 2022. Gamitin na. So, Smartmatic na naman. So kaya mabuting na pag-usapan natin ito para alam na ng taong bayan yung galawan ng Smartmatic. Ganito, kung may ebidensya talaga kayo laban kay George Garcia at kay Miro, din ilabas. Ilabas nila si Michael Ma, si George Garcia at si itong si Miro. Kung may bayaran talaga, ilabas yan. Kasi ang mangyayari niyan, lalabas din si Smartmatic. Unahan na natin na declare, mga kababayan. Pag lumabas yung ebidensya na may bayaran, suhulan between Michael Ma and George Garcia for the benefit of Miro, and then lalabas agad yan si Smartmatic na gamitin nyo na ang aming makina. Wala na. Si Smartmatic ang may pakada niyan lahat. Pinaalaman na. May time pa ba? Di ba may deadline yan? May certain deadline yan para yung pag-approve niyan? Kasi na-disqualified na sila eh. May panahon pa ba for 2025? Ganito, mga kababayan. Pag bago yung supplier, bago yung makina, bago yung election system, bago yung provider, you will need at least more than a year. So, kung si Miro, they're on track. They're on track. Kasi more than a year naman yun na award yung contract sa kanya. The contract was awarded in December. Or early February. So that would be 18 months before the election. So they would be proceeding according to their timeline. May timeline yan eh. May mga milestones yan. Okay. Pero kung guguluhin ni Smartmatic at ilalabas yung suhulan between Michael Ma and George Garcia, di umano, for the benefit of Miro, madidiskaril yung timeline na yan because, of course, we will manulify yung contract. Manunulify yung contract. Kasi may ebidensya eh. Ang sasabihin ni Smartmatic, malakas yung ebidensya, di siyempre manulify talaga yung contract. Mawala si Miro, posibleng mawala si George Garcia, but sasabihin ni Comelec, ni Smartmatic ngayon, yung makina namin naka-store lang. 100,000 mahigit yan. So, and then, ito pa sinabi na ng Comelec dati, yung election system, yung software, binayaran niyo yan hanggang 2028 yata yun, sinabi niyo, 2025. Pwede pang gamitin ninyo. Siyempre, sasabihin na naman ni Smartmatic, kami ang Salvador Del Mundo. So, matutuloy yung election, pero Smartmatic. At hindi mo kailangan ng isang taon. Dahil existing yung mga makina. Existing yung makina, existing yung software, existing yung systems. So, kahit 3 buwan, kayang-kaya ni Smartmatic. Pero, Attorney Glenn,
tinitignan ko, kung gagawin, let's say for example, kung ginawa ito ni Michael Ma, na nag-iwan ng paper trail at ni George Garcia, so ibig ba nitong sabihin, itatapon na ni Liza si George Garcia? Kasi kung may mga, let's say for example, kung may matibay na ebidensya, so sila nagsasabong, tama? Posible. I would let you believe na bakit ka mag-iwan ng paper trail? Yun. Diba? Bakit siya mag-iwan ng paper trail? If the intention is not, di ba, if you are really very discreet, and you should be discreet because these are illegal transactions, to leave a paper trail, it leads us to believe that it is intended to be discovered. To be discovered kasi doon rin si George Garcia at si Miro. Ibabalik si Smartmatic. Yan yung mga laro ng mga bangag. Bangag talaga. Kasi kung totoo na doon ang pangalan ni Michael Ma, so para bang si Lisa ay pinagkanulo niya rin si Michael Ma? I don't think so na pagkakanulo niya to kasi partner in crime niya to eh. Or dalawa lang yan, Ate Claire. Either Michael Ma is so stupid as to be so stupid and careless to leave a paper trail, or mas magaling yung mga tauhan ni Smartmatic na nakahanap ng paper trail. Okay. Mas magaling kay Michael Ma. Possibly. Oo. Kasi you have to understand, mga kababayan, that Smartmatic is so desperate. Desperado si Smartmatic na mag-capture niya uli yung 2025 elections. Yun talaga, it's the end all and be all for them. Dapat mag-capture uli natin yung 2025 elections. First, because sobrang laki ng kita nila mula sa mga all lords that are not in heaven. And the other one is yung reputasyon nila. Sirang-sira talaga yung reputasyon nila. Ang pinagmamayabang talaga nila sa mundo is yung eleksyon sa Pilipinas. Sila nagpapatakbo for many elections. For many years. 5 elections na yun. So sabi mo, they're out of the Philippines. Malaking dagok yun sa kanilang reputasyon. Yeah. So, grabe. Yun yung motivators ni Smartmatic to do everything to capture back the Philippines. So at least, alam at least alam na ng taong bayan yung mga pwedeng mangyari dito sa Comelec, sa Miro, di ba? Para pag nangyari ito, tama talaga yung mga informante natin na talagang ayaw tumigil ng Smartmatic. Hindi, sasabi, baguhin mo na yung yung tagline mo. You heard it first from Maharlika. Di ba? Yeah, I like that. You heard it first from Maharlika. Yari si Inquirer. Wala na nga eh. Actually, because you heard it first from Maharlika. Wow, I love that. I love that tagline. Ayun na nga. Well, do you have kasi may iba pa akong katanungan sa'yo. Do you have any additional information dito sa pinag-uusapan natin about the Smartmatic? May dadagdag ka pa? Yun lang muna, Ate Claire. LBC. Basta ang ating bantayan, mga kababayan, summarize ko lang ulit. Ang babantayan natin is pag lumabas yung paper trail na si Michael Ma ay nagbayad ng pamasahe kay George Garcia, pabor kay Miro para yun ang ipapanalo, alam na natin na you heard it first. Maharlika. Sabi ni John Seb. I think you should put that I think you should put that below your you heard it first from Maharlika. Lalagyan natin ng medyo parang logo. Sige, I love that. Thank you for that. Ganito, parang rainbow lang doon sa baba. I love that. Si Mr. Wow. Or around the logo na circular, around it, you heard it first from Maharlika. Magandang talaga yung tagline. Yeah, thank you. So alam na natin mga kababayan, pag lumabas yung ebidensya na yan, walang ibang pagdududahan natin si Smartmatic. Demolition job ni Smartmatic yan. Because ang purpose talaga ni Smartmatic is to capture back the 2025 elections. Kasi yung mga makina na nakabinbin na, nakatambay na dyan sa Comelec. Now, this brings us to one big point. One big point na gusto kong ipaabot sa inyo. Itong 100,000 plus na makina ni Smartmatic, pwede pang gamitin ulit. The big question is, bakit si George Garcia nag-bidding ng 18.3 billion para sa panibagong makina? Na pwede We are wasting 18.3 billion pesos. So kung ako lang, papagamit ko ulit yung kay Smartmatic, pero wala nang kinalaman si Smartmatic. Ibang provider ang magpapatakbo sa mga makina niyan. Pwede yan. Gagamitin uli yung makina ni Smartmatic, pero iba ang software,
iba ang provider, walang kinalaman sa Smartmatic, pwede din yan. So, that's our option. Pag lumabas yung suhulan, wala namang ibang suspect na demolition job ito ni Smartmatic. So, at the end of the day, pwede natin gamitin yung mga makina ni Smartmatic, standby yun, but ibang software na gagamitin, ibang provider. It can be done. Alright. So, before sa aking next question, gusto kong